will come and join us sa hearing po ng Quad Committee. Dahil pinakita niya po ito, no, when he went and attended the Senate hearing. Uh, if he attended the Senate investigation, the same investigation that we're also conducting in that, there's no, for me, if you ask me, there's no reason for the former president not to attend. Maraming rason bakit hindi niya kailangan umattend diyan sa pagdinig niyo. Alam niyo bakit? Nako, bulilyaso ho ang plano ng mga tao dyan sa Malacanang, dyan sa pagkakapanalo na yan, itong si President Donald Trump. Balita ho natin, nagpapanik na daw ho ang Malacanang ngayong mga oras na to. Pero sa ating palagay ho mga kababayan, walang magiging masyadong impact ang pagkakapanalo nitong si Donald Trump dyan sa issue ng West Philippine Sea. Sana magkaroon ng impact yan at talagang maitigil na yung mga problema dyan na talagang pinalaki ho ng administrasyon itong si Joe Biden sa mga nakalipas na taon. Pero bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, nakikita nyo naman ho mga kababayan, alam na alam nyo naman pagka itong si Boy Adobo ang ating pinag-uusapan, talagang ibang klase ho yan. No? Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang pagkakapanalo nitong si President Donald Trump at itong itong mga banat nitong mga aso ni Tambaluslos diyan sa kanilang ginawang press con kahapon, no. Yan ho yung press con nila kahapon. Kaugnay ho doon sa nangyaring hearing diyan sa Committee on Good Government and Public Accountability. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo na ho yung join button sa baba. Yan, i-click nyo ho yung mukha nitong si Jude Asidre. Grabe itong si Jude, no? Naging naging speaker lang ho itong si Tambaluslos. Bakit? Ang siba siguro itong mama na to. Taba-taba niya no? Hindi naman sa kita nyo naman ho sa katawan nitong si Jude Asidre. Siguro ang tambayan nitong si Jude Asidre, yung pantry ng House of Representatives. Yung pag may buffet dyan sa house. Siguro yan ang pinakauna sa Pero inamin naman ho niya, di ba? Noon daw kung bata siya, napapagalitan siya dahil tumatambay siya sa kusina. Eto mga kababayan, only Trump can save the world from war. Yun lang po. Yan ho ang paniniwala nitong si Idol Robin Padilla dyan sa pagkakapanalo ho na yan nitong si President Donald Trump, no? At ito naman ho yung mga larawan nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte nung panahon ho niya nung bumisita ho sa Pilipinas etong si President Donald Trump. Sana ho mga kababayan kahit papano ma-de-escalate o talagang matigil na yung mga kalokohan na nangyayari na yan dyan sa West Philippine Sea, dyan sa pagkakapanalo nitong si President Donald Trump. Ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo sa press con ng mga aso nitong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Ito na ho. Pakinggan ho muna natin si Alon Tojong. Pakinggan ho natin kung ano yung mga punto de vista niya dito sa video. Questions lang po. Anyone could answer po. First question, ano po yung reaction ninyo sa ginawa po or decision ng Senate na i-adopt yung House version ng OVP budget? And second question, meron po kasing suggestion yung Senate Finance Committee na deletion or tanggalin po yung pong ACA program. Yung po yung flagship program po Nako. ni Speaker Romualdez. Thank you po. Problema yan pagka tinanggal yung akap na yan. Isa ho yan sa gagamitin nila sa kampanya. Paano ba yan? Papasok ang 2025, kasagsagan ng election dyan. Wala nang akap tong mga aso ni Tambaluslos. Naku, bulilyaso ho yung pinangakong akap at mga AX nito. Yari, aakap lang ba? Okay, wala. Malaking bagay din ho yung akap na yan. Yeah, good morning. Unang-una sa lahat, magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ba't walang sounds? Yari dito kaya Jong. Covering si Senator. In fact, it would be hard, I guess, on my counterpart in the Senate is si Senator Grace Poe. She's actually also leading the subcommittee on finance, no? Covering the budget proposal of the Office of the Vice President. And according to the news, and I read the news, according to her, she's been asking for a certain documents. So it will be really difficult. And I feel for her because Grabe ka naman, walang yaka. Kakaumpisa pa lang ng inyong presko, talaga si VP Sara na yung binanatan mo kagad, no? it really is difficult for a sponsor to really defend this proposed budget kung walang coordination ang ahensya. Hindi, pagka tanga yung nagdidepend. Pagka tanga yung nagdidepend, talagang mahihirapan ho. Kagaya mo, tanga ka, di ba? Ganun lang naman yung pagka tanga yung magdidepend. Sinabi na nga, she forgo the opportunity.
to defend the budget of Office of the Vice President. Hinahayaan na nga. Kung tanga ka, mangingi ka pa talaga ng dokumento, binigay na nga ho sa inyo ang bola. Ito talagang si Adjong, oo. Kaya kayo, na dinidepensa mo. So again, it really nawawalan ka ng sounds, Brad. Nawawalan ka ng sounds. services issue ng House of Representatives, which in this, no, by this, with this recent development from the Senate, it validates Tinasabotahe kayo the ng, Committee ano on nyo, Appropriations audio nyo. proposal to realign these fundings. So we welcome it, no, on the part of the House of Representatives, and perhaps I can speak for the rest of my colleagues here. And as a sponsor, it really validates, no, it gives credence to the decision of the House of Committee on Appropriations na ma-realign itong 733, the 1.2 billion pesos na in-realign po natin sa mga ahensya na nagbibigay ng mga parehong Bigyan nyo na lang. Diyan sa DSWD para kami makinabang dyan sa servisyo po. libugan. Thank you. If I may add, no, I'm sure Wala nga naman di ka mag-add, Brad. the Honorable Banatan Zia mo. is very modest not to say this, but let me say it for the record. It also vindicates the stance taken by the Honorable Zia being the sponsor of the budget of the Office of the Vice President. Kasi alam naman natin, medyo binabati ko siya na remiss siya sa pag-defend nung bit ng budget Isa ka pa, hindi naman dinipend ni si Alonto Adjong yung budget ng OBP. Hindi ho niya dinipend. Isa ho siya sa mga bumira kay Vice President Sara Duterte. Talagang ito ng Office of the Vice President. Pero nakita natin dito, kahit maging sa Senado, patuloy pa rin na iniiwasan ng opisina ng Tanga ka. Ang hirap ho talaga pagka puro adobo laman ng utak. Yan, napapala mo, kakatambay mo sa pantry ng House of Representatives. Pag kasi may buffet, huwag kang makikiunaan sa pila, Asidre. Tingnan mo na. Sobra siba. tanggapan ng pangalawang Pangulo Oh. ang pag-defend ng kanilang budget sa tama at saktong pamamaraan. At nakabahala po. Ang hirap ng pagkatanga ho ganyan, no? Yung tipong inayaan na nga nitong si Vice President Sara Duterte. Binigay niya na yung kanyang chance na i-depensa at kayo nang bahala. Ang hirap, anak ng toko, Na paulit-ulit na merong isang lang. tanggapan ng ating pamahalaan is very Oh. disturbing that a branch of our government Ano muna ang ulam mo kanina? Anong pagkain dyan sa buffet, dyan sa House of Representatives? Siguro pagka steak at lobster, bira ka ng bira siguro, no? Sinigang na lobster, yan ang paborito niyan. Kita naman ho, di ba? Pagka pinitik mo baba niya, buong katawan niya gagalaw. Uy, finds itself pwede tayo, above huwag the ka processes, masyado established mapikon. processes ng ating Oh. gobyerno, lalong-lalo na sa usapin ng pagbalangkas ng national budget. At dapat siguro kasama yung mga kasama ko sa Kongreso ay gusto lang natin. Grabe, umpisa pa lang ho ng tanungan, talagang binira na ho itong si Vice President. Walang yang congressman. May scrutinize ng tama. Kasi hindi ho ito Yun, pera ng scrutinize. Office of the Vice President. Pera po ito ng taong bayan. Yun, pero ang tao ba If I may just Sabi add, niyo eh. as a Problema Vice yan. Chairperson also of the Committee on Appropriations, so the adoption of the Senate Ito naman ho, kung si Tambalusos, aso niya itong si Saldico, yan naman ho ang aso ni Saldico. Pinapalaki pa ho yang si Bungolan, nakalimutan. on the Bahala na budget kayo of the dyan. Office of the Vice President Oh. is just really a confirmation madami yung Rolex that yan. we did in lower house is just a result of a work that is fair and there's nothing about politics here. So nakita naman po natin sa mga pagdinig sa mga committee deliberations ng Committee on APRO that we gave sufficient time for the OVP to attend as well as to produce documents in support to their proposed budget for fiscal year 2025. And I would just like to emphasize also that Galingan the mo, Brad. Pinapanood ka ni 1.2 Saldi ko. billion was not reduced Anong feeling nung anong amoy nung bagong chopper ni Saldico? Sige na, yun na lang kwento mo sa amin. Nasakyan mo na ba yung bagong jet ni Di umano ha, baka mamayari tayo dito. Di umano, meron daw bagong jet itong... Di umano! Hindi, ganito na lang. Anong feeling ng bagong jet nung isang mambabatas dyan sa Bicol? Na-feel mo na ba, sir? Naamoy mo na ba yung bagong jet saka yung bagong chopper? Anong amoy? it was realigned in the main agencies such as the Department of Health, including the Department of Social and Welfare Development. And because these are the primary agencies,
whose task is primarily to give social services. So with that, again, it's a vindication on the part of the sponsor who waited for so long. He was originally scheduled on Siyempre, isa ka pa sa mga anga dyan. Ba't kayo maghihintay? Sinabi na nga ni VP na she for go, di ba? Eh maghihintay kayo, eh di anga ka din. Monday, if I'm not mistaken. Di ka rin makaintindi. And then he waited until the wee hours of the morning of Tuesday. But no officials from the office of the Vice President appeared. So with that, kumbaga, ito yung resulta na yung Again, sa mga nagtatanong ho kung bakit tayo naka-headband, maano sa mata natin, ang hirap pagka may binabasa, mahirap pong tingnan. Kung trinabaho po dito ng Kongreso ay may mga sapat na basihan at hindi po ito resulta ng pamumulitika lamang gaya ng mga binabato po sa amin. So yun po. Wow. Konting addition lang po. Na I can remember that time, Ay, naku, nakataban daw. na That was sa zone of the Senate. Dito, kay Boy Adobo tayo, kay Boy Adobo tayo. Regarding naman sa AKAP, though, we respect the Pagka yung nagsasalita, eh, gusto lang maging, magpabida dyan sa mga press corps na yan. At hindi magaling bumalagbag kagaya nitong si Boy Adobo at itong si Alon Tuadjong. Eh, hindi pwede yan. Dapat yung mga kung bago-bago ka lang, sir, hindi ka pa pwede. Wala ka pang napatunayan, di ba? Lakasan mo muna yung pagka-hold bago ka namin marinig. recommendation of the Senate. But nonetheless, we'd like to invite lang our friends in the Senate to just look at the results of what has been done in the past months that we have Anong result? Anong result ng akap mo? Yung mga kababayan natin nakatanggap, meron silang ginamit pang scatter, pang tong-it, saan napunta yung mga binigay nyo? Imbis na kasi gamitin yung mga pera na yan para makagawa ng mga kapakipanginabang na reforma at talagang maging sustainable ang pagtulong sa ating mga kababayan. Puro kayo ayuda. Siguro pagka namimigay ng ayuda, automatic, pinupuntirya mo yung buffet. been implementing the Ayuda Si Boy sa Pusa Buffet. Kita program ng Wala nga yung pangalan nito, si Boy Buffet. Hoy, Boy Buffet! DSWD. Kita ho natin ang konting halaga ay malaking Galit na sa ginhawa atin yan. sa ating mga kababayan, Oo. lalong-lalo na yung mga nasa sabihin na lang natin, Naku, nasa yung PH update, yari sakto ka lang dito yung kayo, no, kinikita. Kasidre? Merong konting tulong na naipapaabot. Yun naman Naku. din, on the macro, nakita natin that the indications with regards to the stronger purchasing power of our middle class, o stronger purchasing power ng ating mga nasa laylayan, nakatulong din sa pagpapalakas at ng papasigla ng ating mga lokal na ekonomiya. And Loko, pampasigla. Pampasigla ng ekonomiya. Loko-loko ka ba? Sarap mo batukan Ayun daw pinamimigay. Ibig sabihin, pagka namimigay tayo ng ayuda, umuunlad yung ating ekonomiya. Pamigay nyo na lang lahat ng pera ng gobyerno, ng toko, para umunlad ekonomiya natin. the Purchasing power daw. Sabihin mo, scatter power na nabigyan ng akap. Diba? Yung kanilang tong-it power, lumakas yan. So talaga, macro oo. effects. The effects on the macroeconomy cannot be denied. So I hope that our senators will go beyond the noise of the issue, but rather look at the program on its own merits, no? Kasi sayang naman at sabi kung meron lang naman silang Hindi pa ho ba sapat yung tupad? Hindi pa ho ba sapat yung AX? Kailangan ho ba talaga meron pang akap? Wala na kayong ginawa dito sa gobyerno na to kundi mamigay ng ayuda. Kaya tinatawag tong Pilipinas, Ayuda Republic na ho tayo. counter suggestion, sana hindi yung pag-alis, kundi pagtingin kung paano natin mas may improve pa ang implementation o di kaya kung merong kabalikat na programa. Huwag naman nating hayaan na mawala sa mga tao itong tulong na ginagawa natin kasama ang layunin ng ating Speaker Martin Romualdez at ng ating Pangulong Naku, yun. may palapit Grabe naman talagang. Matik yung speaker, Martin Romualdez. ang gobyerno sa ating mga kababayan. Matik May dadagdag lang ako noon ng konti, no? Kasi ako naniniwala ako, and I hope many of us also share this belief na the Bagong Pilipinas, one of the thrust of the Bagong Pilipinas is to bring the services of the Ayuda. government closer to the people. Yung nga sinabi po ni Okay. Yung pala kung pamimigay ng ayuda, services na ho yun. Hindi ho yung paggawa ng mga bagong trabaho, yung mga bagong kapakipakinabang na flood control, hindi yun. Hindi yung pagpapasigla ng ekonomiya, hindi.
pinapalakaso nila yung scatter power ng mga makakatanggap ng akap. Ni Congressman Jude, no? I think we should not assign a certain program to a Mga particular mga individual or clown. sitting official. I think we have to look at it on the overall purpose and the objective of this program. Para sa akin, for the past several months that we have been doing a lot of the series of Bagong Pilipinas Service Fair, nakita natin yung resulta nung magandang resulta and benefits na nabibigay nito. And ultimately, one of the main yung main attraction, no, sinasabi natin, and main services na binibigay ng Bagong Pilipinas Service Fair is yung AKAP program. Dire-diretso po yan nabibigay sa ating mga Uy, siyempre naman, kailangan namang itigil yan. Malapit na eleksyon. Di ba? Paano kayo makakapagpapogi sa mga constituent nyo? Di ba? Paano na lang itong si Boy Buffet? Di ba? Paano na lang, sa bagay, itong si Boy Buffet, kahit matalo pa yan, di ba? Kahit di manalo yung tingog party list, busog na huso. indigent and qualified beneficiaries. So, I guess ultimately, kung titingnan po natin ang budget, sapat yung budget, apart from the operation of our bureaucracy, it also needs to have in the budget services that is aligned specifically to the needs of the public and the people. So, at ako naniniwala ko nung dapat, kung hindi natin to i-continue at gusto natin maiba, dapat tama yung Sa sobrang hina ng mga coconut brain neurons itong mga politiko na to, wala ko silang maiisip na programa. Pamigay na lang ang pera. Hindi, ang hirap po nito. Pinamimigay nila, paano sa likod ng pamimigay na yan, nakakubliho ang napakatinding korupsyon, di ba? Kaya dapat pagka panalo nitong si VP Sara sa 2028, imbestigahan niyang ano na yan, ayuda Yung sinabi ni na Kong yan. Jude, it has to be improved from the one that we are having right now. And I think yung based on the current setup ng AKAP program, I think it's doing a lot rather than doing negative things. Follow up na lang din po. Congressman Jill can answer po kasi kayo po yung member ng APRO, di ba? Vice Chair po kayo. May balak po ba kayong ilaban to sa Bicameral Conference Committee, yung AKAP program po? For my... Ako pagka usaping Bicam na, diyan na ako magkakabulungan. Pagka makikita-kita na itong mga to, kasi hindi nagkasundo, gusto nitong mga aso ni Tambaluslos, itong si Tamba may akap. Sabi ng Senado, tanggalin niyang akap na yan, servisyo yan. Pagdating sa Bicam mo, paano ba yan? Sabi ng mga senador, pagka di nyo kami binigyan ng akap, tatanggalin namin yan. Kasi kayo lang may alam. Sa TSWD, kayo lang binibigyan hinahayaang mag-akap-akap. Kami dapat may akap din. Bibigyan nyo na kami ng akap. Okay, dear colleague, dyan sa Senado, may akap na kayo. Kami na bahala kay Gatchalian. Tuloy na natin yung akap na yan. Ganun comment lang po about that. Personally, I support Pagka nag-bicameral doon na magkakatalo. Kumbaga doon na sila yung compromise doon na the mangyayari. program of AKAP, ayuda para sa mga kapusang kita program. The SM Grabe naman. Tandaan mo, Brad, makinig ka, ha? Kahit yung mga milyon-milyon ang kanilang sinisweldo, hindi nagiging sapat yan. Kailanman yung sweldo na yan, hindi magiging sapat. Imbis na pagtuunan nyo ng pansin, yung mga importante, yung pagka may umulan, hindi binabaha yung mga kababayan natin. Yun yung atukanin nyo. Hindi mo puro ayuda na lang, nasa utak nyo, puro ayuda. Kaya tingnan yung si Asidre. terms of having this program, kung makikita po ninyo, if we have program for the poorest of the poor, which is the Poor Peace program, we should also have programs for those individuals who are minimum wage earners. Bakit? Paano naman yung medyo nasa taas nung mga minimum wage earner? Paano naman sila? 'Di ba? Pare-parehas lang naman tayong taxpayer. Bakit yung poorest of the poor, yung kapusang kita, yung medyo kapusang kita, wala ho ba sila? Parang grabe naman yan. Parang namimili ho ata kayo. Okay, para doon sa mga nakatanggap ng AX, Tupad, at AKAP, boto nyo ho sila. Para doon sa mga hindi nakatanggap, iboto ho natin, line up ni Tatay Digong. Anak na to. Di ba? Unfair naman yun. Pare-pares lang naman tayo nagbabayad ng buwis Di ba? Ganun lang naman ho yun. Kung yung mga poorest of the poor nakakatanggap, yung mga kapusang kita nakakatanggap, paano yung medyo kapusang kita? At paano yung medyo kapus-kapus yung kita? Madami-dami ho kami. Paano kami? Hindi ho kami mabibigyan. Ganon. Sila lang mabibigyan. Unfair naman ho ata yun. Kasi po, yung programang ito ay nakatuon po para sa kanila. Kasi kung ano man po ang kaharapin nila na krisis, gaya po sa amin, sa Bicol Region, ay
tinamaan po kami na nasalanta po ang aming rehiyon, no? Nito pong severe tropical storm na Christine. So, weeks before that storm, nagkaroon po ng payout sa amin. So, malaki yung bagay, yung pera or yung financial na asistensya. Loko-loko ka ba? Brad, saan mo gagamitin yung pera? Lubog lahat ng tindahan. Ha? Iyan ang problema sa inyo. Ha? Ikaw, bungulan. Problema sa'yo, bira kayo ng bira. Oo, nagkaroon ng AX, tupad distribution o AKAP. Ipagpalagay na natin. A week before, nagkaroon kayo ng payout. O sige, pag okay na yun, walang problema yun. Saan ano bibilib nila? Unahin nyo yung mga flood control project para kahit na hindi kayo kahit gusto nyo, papiliin natin yung mga kababayan natin dyan sa Bicol region. Papiliin ho natin sila. Anong gusto nyo? Walang AX, walang baha, walang tupad, hindi. Walang akap, walang baha, o merong tupad, merong, ang gulo mo PH Walang akap, pero walang baha, o merong akap, pero may baha. Papiliin natin yung mga kababayan natin. Siguro, panigurado, hindi siguro, 100% pipiliin ng ating mga kababayan. Mas pipiliin nila na walang akap, basta't walang baha. Paano natin mai-eliminate yung baha? Hindi naman natin mai-eliminate. Paano natin mababawasan kahit babahagya? Yung tipong from hanggang bubungan, magiging hanggang bewang na lang yung baha, gagamitan ho natin ng napakalupit na flood control yan, Mr. Bungulan. Na natanggap po nila. At hindi po sila basta-basta na lamang magdedepende sa mga relief operations ng gobyerno at ng mga private sectors. So I guess that would be a factor that should be considered na dapat result-oriented ho tayo. And if there is a call for deletion of this program, I guess, although I respect that opinion, but siguro mas tignan na lang po muna nila yung aspeto, yung naging resulta nitong programa bago ho sila magpanukala na ito po ay tanggalin. Kasi malaking tulong po ito sa atin pong mga kababayan. In fact, yung iba nagsasabi, hindi naman to nakakabuti kasi tinuturuan yung maging tamad yung tao. Pero hindi po yun ang nagiging realidad. Kasi ang mga beneficiary po nito ay mga trabahante. Dati nang may trabaho. Kailangan lang nila ng konting pinansyal na ayuda. Mali, kailangan lang nila ng pang-scatter. Kulang di ba? Pambili ng pyesa ng motor. Marami ko tayong kakilala nakakatanggap niyan Di ba? Pagka natanggap na nila, okay, meron akong pamparte ngayon, magwawalwal ako magdamag nito, di ba? Nakapag-remit na ako kay misis ng sweldo, ngayon meron akong akap makakapagwalwal na ako. Galing Ganun po lang sa yun. gobyerno. And this is what we are doing right now. We're just giving their rightful share from the taxes. Kasi sinasabi nila, pera ng taong bayan yan. And therefore, ibigay natin. Sa paanong paraan? Gaya nitong ganitong programa. Yan, ganyan ho yung mga mababatas nyo, wala ho silang alam gawin. Ang alam lang ho nila mamigay ng ayuda. Oo, pera ng taong bayan yan, binigay na sa pamahalaan. Kumbaga, yan ang contribution ng bawat Pilipino para mapaunlad ang ating bansa. Hindi naman binigay na nga tapos ibabalik nyo. Ibigay nyo yan sa pamamagitan ng serbisyo, hindi rin pera. Mga loko-loko ba kayo? Tanggalin na lang kaya natin yung tax. Huwag na tayo magbayad ng tax, pinamimigay nyo rin lang naman Kaya kami nagbabayad ng tax para makita na umuunlad yung ating bansa. Yung mga serbisyo kagaya ng mga bagong karsada, mga bagong tulay, mga magagandang development na pwedeng ibigay ng mga pera na yan. Diba? Hindi yung ang nangyayari ho dito sa ayuda na to talagang ginagamit tong kasangkapan para maitulak ang kanilang mga interes sa politika. Hindi ho para makapaghatid ng mga panibagong magagandang bagay sa ating mga kababayan. Ayuda para po sa kanila. So with that, for me as a member of the Committee on Appropriations, I fully support the program of AKAP of DSWD, and if there will be a chance to give much allocation or higher allocation, I will move for that. Pang-add lang po. Yung AKAP kasi, hindi naman siya whimsical, yung pagbibigay. O hindi naman siya whimsical na Teka, hindi ka namin kilala. Hindi ka pwedeng makipagbalag-balag.
Dagdag ko lang, it's very important for coming from a marginalized, I mean, as far as yung sinasabi ni Congressman Suan, yung data on the households ng mga low-income earners. I think coming from one of the considers one of the poorest regions in the country, kailangan ho nakakatulong ho yun sa aming mga constituency. And this is how we look at it because the AKAP program goes directly to the communities. Kami po dito magkatabi kami ni Kong Lord Ansuan from Mindanao. And alam po natin dyan sa may mga communities dyan sa Mindanao na talagang apart from the having a substantial number of families with low-income earners, mayroon pong mga conflict-affected areas. And I'm speaking about the areas from my constituency na kailangan ng direct assistance na binibigay. So AKAP does that. It does exactly that. Salamat po. Rosalie Cos from UNTV. Lumabas. Mel Alice Moras from PTV4. Hi, good morning po mga kong. Unahin ko lang po yung kahapon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Marami tayong mga issues na na-raise, maraming mga revelation ulit. At si Kong Luis Tro, nabanggit niya kahapon kung bakit sa tingin niya si Vice President Sara Duterte ay liable for malversation and breach of public trust. Kayo po ba, do you agree? And ano po kaya yung implikasyon nito? Alam mo, wala na siguro mas konkretong panuntunan ng tiwala sa gobyerno kung paano i-handle ng gobyerno, paano gagamitin, sa tama ba o sa tamang pamamaraan ang pera ng taong bayan. I don't think there is no more measurable way of determining public trust than the use of public funds. And considering the nature and the apparent culpability as well as the amount involved, I would tend to agree with Congresswoman Luistro that this is indeed Siyempre, malversation kailangan of public naman funds, if proven. And if so, I would concede that it really amounts to betrayal of public trust. Now, what does it mean to us? Impeach yun na... Ayaw kong pangunahan yung mga kasamahan ko sa Kongreso, but I think the facts are clear for everyone to see. Ako'y dadagdag ko lang doon sa sinabi ni Congressman Jude. So far po, no, yun po yung reason kung bakit up to now the Committee on Good Government has been asking certain individuals from the Office of the Vice President to appear before the committee because a lot of the reason why we're holding the committee is for us at lalong ultimately the public na maklarify yung mga ganitong klaseng usapin at allegation. And for us, for the public to be able to have a clarification on certain matters in relation to the utilization of this, say for example, confidential funds, no? Tapos the refusal and persistent refusal to appear before the committee on good government speaks on the way Congressman Luistro has labeled it as malversation of public funds. Kasi there's no way for the public and for the committee to really at least have a semblance of answers and answers to be enlightened, no? Kung hindi po sila patuloy po silang hindi mag-appear. So kung ito po yung paraan kung paano sila sumagot doon sa mga allegations nila. Mga allegations na tsaka mga testimonies na nanggagaling po mismo sa mga empleyado ng Department of Education, no? Talagang ang magiging mabubuo na perception ng hindi lang po ang mga members ng Committee on Good Government, even the public, ang bubuo po talaga ng perception at yung understanding ng publiko is really there's really a malversation of public funds, and thus the office of the Vice President has the Kasuhan nyo na kasi. the moral responsibility and obligation Impeach nyo na, to nahiya explain pa kayo it eh. not only to the committee but to the general public. Opo. Other topic naman po, since nalalapit na, ramdam na yung simoy ng election for Congressman Lord Ansuan naman, may na-deliver nyo dun sa privilege speech nyo, yung pagdami ng mga botante sa ilang lugar sa bansa, even dun nga sa inyong distrito. Sa inyong can you further elaborate po? At ano po yung nakikita nyo ritong solusyon, lalo na't malapit na yung eleksyon, paano po ito makaka-apekto? Ako, hindi ka kasama sa usapan, Brad. Tanggalin, skip na. Question na lang po for Kong Jill Bongalon. Kong, kasi si ngayong Bongalon. araw nasa Albayren si Pangulong Marcos para bilang bahagi pa rin ng pagtulong dun sa mga nasalanta ng bagyo. Kayo po, ano pong masasabi nyo rito at sa atin, ano pa yung mga nakikita nating measures para mas ma-improve pa yung flood mitigation ng pamahalaan bilang tugon nga dito sa mga bagyong ito?
Yes, ngayong araw po ay nandun po si Pangulong Bongbong Marcos. Bumisiti po siya sa probinsya ng Camarines Sur at probinsya ng Albay para mamahagi po ng asistensya. No? Ito po yung Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks, and Families. Of course, if you can remember, last Monday, I also delivered my privilege speech, no, wherein I narrated the effects of the Typhoon Christine as well as remedial legislations na nakikita po natin. Unang-una, yun pong panukalang batas na maglagay po ng mga permanente na mga evacuation center sa lahat ng syudad at munisipyo na kung saan in a few weeks or in a few days time ay pipirmahan na rin po at magiging ganap ng batas. At nagpapasalamat po tayo sa liderato ng House of Representatives kay Speaker Naku, meron na naman bagong project ka. Pagka may bagong project, may bagong pondo. Pag may bagong pondo, may bagong kontraktor. Pag may bagong kontraktor, may bagong pagkakakitaan. Martin Romualdez Ayos. at sa ating pong Pangulo dahil suportado po nila ang panukalang batas nito. Pangalawa, yung ito pong panukalang batas na ayusin ang NDRRMC, the whole system itself, upang yung Quick Response Fund or yung QRF Wala, kahit anong gawin nyo, MDRRMC, ang tawag doon, yung mga evacuation center, wala, pagkabangag, walang mangyayari dyan. Ha? Pagka walang political will, tandaan nyo, kahit anong ayos nyo pa dyan sa MDRRMC na yan, kahit na ilang evacuation center pang gawin nyo dyan, walang kwenta yan. Yun nga, yung pinakamadaling gawin, ano ba yung pinakamadaling gawin? Flood control. Kasi meron ng pondo, nandyan na, 1 billion per day. Yun na lang tatrabahuhin. Ngayon, panibagong project na naman, na pambihira tinatawag talaga to. ay talagang magamit natin ng agaran sa pangangailangan po ng ating mga kababayan na nasa lantaho ng bagyo. Pangatlo, yung pong panukalang batas na maglalagay po ng mga stockpile or ito pong mga kailangan ng mga food items or non-food items para po sa magiging apektadong pamilya nito pong mga kalamidad, meron na pong nakalaan or nakareserba sa kada or sa bawat munisipyo, probinsya at syudad. Dahil ang nangyari po dito sa Bicol Region, dumating po lahat ng tulong galing po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang nangyari lang, dito po sa parte ng San Fernando at Milaor ng Camarines Sur ay binaha po ng husto. At hindi po nakatawid yung mga trucks na may dala-dala na mga food items at non-food items na pangangailangan po ng ating mga kababayan na nasa lanta. So therefore, we're asking our colleagues as well as our counterpart, which is the Senate, na to prioritize this legislation in order to address the gaps in addressing the needs of our people as victims of these calamities. Thank you very much po. Thank you. Next question is from Rosalie Cos of UNTV. Hi, Kongs. Good morning po. Mag-shift lang po ako sa Quadcom dahil po mag-attend public hearing na po tomorrow. Are you still doubtful or hopeful May na Quadcom bukas? haharap po si dating Pangulong May Duterte Quadcom given pala the turn of bukas. events and recently he said na May kung iimbitahan siya ng Quadcom. Kamara sa hiwalay na pagdinig, dedepende raw po sa kalusugan niya kung makakadalo siya. And naniniwala po siya na sapat na raw yun nasabi niya po sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Your thoughts on this po? Una sa lahat, ano ko ba sasagutin kasi maraming depende kay President Duterte. Depende sa kalusugan niya, depende. You know, it's like this. We stand by the House's, especially the committee's duty to examine, to investigate all these things, and we enjoin all the witnesses, all the resource person to make themselves available. Kasi ang katotohanan naman ang pinag-uusapan dito, katarungan para sa mga naging biktima ng AJK, pag-resolve ng issue tungkol sa drug war noong nakaraang administrasyon. Hindi po ito korte, katulad po ng sinasabi namin, pero ito po yung mahalagang bahagi ng ating collective na pagnanais na ma-resolve, mabigyan ng, makamtan natin ng katotohanan kung ano talagang nangyari and to hold people accountable. Malaking bagay po yun. At si Pangulong Duterte, bilang Pangulo nung panahon yun, ay napakalaki sana ng kanyang maitutulong. Alam mo, minsan hindi ko na alam kung kailan siya nagjo-joke o hindi. But you see, the former president appearing before the committee should not be in the business of making jokes. This is no laughing matter. The lives lost is not a joking matter. And I hope that if ever, hindi ko na lang isipin kung darating siya o hindi. Yung nagmamatter lang ho sa kanila yung buhay ng mga kriminal. Yun lang ang nagmamatter sa kanila. Yung mga buhay ng mga biktima nitong mga kriminal na to, hindi ho nagmamatter sa kanila. Yung mga nagurgur na kriminal, yun, nagmamatter yung buhay nila sa kanila. Importante yun, yung buhay ng mga kriminal. Naku, yun ang pinoprotektahan nitong mga walang yung taba-ching-ching. Pero sakaling dumating siya, I hope he gives it the same seriousness and the same
the same attention that the issue deserves, no? Hindi naman ito tungkol, sana wala na lang yung drama, sagutin na lang ng maayos at direkta, at tumulong na lang ho kung naniniwala naman ho siya sa kanyang posisyon, malahad ho ito ng maayos sa komite, at hayaan din po ang komite na ikonsidera kung paano po ang pagtanggap, ang pag-appreciate sa magiging testimonya ng dating Pangulo. Pero ang sana ho, hindi ito din po mangyari yung nangyari sa Senado, kundi maging mas maayos ang proceedings na gagawin po sa House of Representatives, sa Quadcom, at we expect the full cooperation of the former President. Lahat ho Ang kakapal ng mukha nitong mga congressman na to pagka tinatanong yung mga senador kung paano nila kinakandak yung hearing nila diyan sa House of Representatives. Ang gaganda ng mga sagot ng mga senador, hindi nila yun prerogative nila yun kung anong gusto nilang gawin sa kanilang pagdinig, nasa sa kanila yun. Pero ang sagot nitong si Asidre, magiging maayos daw. nang naging dating Yung pagsasagawa nila ng hearing. Ibig sabihin, hindi ko kagaya nung sa Senado. Yung sa Senado, hindi maayos. Ganun. Kayo lang ang nasa ayos. Pakulong pinatawag ng Kongreso. Maayos po na humarap, maayos po na sumagot, maayos po na nagbigay ng testimonya. Bakit po magiging iba si President Duterte? Dagdag lang ako doon, no. Ako bilang isang miyembro po ng Quadcom, I am still optimistic that President Duterte will come and join us sa hearing po ng Quad Committee. Dahil pinakita niya po ito, no, when he went and attended the Senate hearing. If he attended the Senate investigation, the same investigation that we're also conducting in that, there's no, for me, if you ask me, there's no reason for the former president not to attend. Maraming rason bakit hindi niya kailangan umattend diyan sa pagdinig niyo. Alam niyo bakit? Una sa lahat, hindi niyo pinadalo yang si Garma at yang si Leonardo doon sa pagdinig sa Senado. Pangalawa, mga ob-ob naman kayo diyan eh. Walang dahilan para sagutin kayo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano ba? Pangatlo, kung kayo na lang magtatanong, sigurado si Abante, si Paduano, yan si Akop, mga walang kwenta yung tanong. Kaya okay lang, huwag na dumalo dyan si Tatay Digong. Okay na naman yun. Di ba? Na-transmit na nga sa ICC. Hayaan nyo na yun. Okay na yun. Ang dami na nang sinabi. Inamin na nga niya na, sige ganyan. DBS yan. The House Quad Committee. Pangalawa, pero ito lang po yung we can assure the public na sana, kasi yun po yung hopeful po tayo. That's why yun ang ini-invite po natin siya na makadalo po siya para matulungan po niya tayo kung paano intindihin talaga yung naging implementasyon nung war on drugs nung kapanahunan po niya. Remember, ito po yung pet project po, no? Kung if you consider that, yung trust talaga ng administration niya, para maintindihan natin mas lalo the implementation, how it was implemented during his time. But what we can assure the public is, dito po sa Quad, we give primacy on the way the committee deliberation is being handled. Ibig sabihin, we really are serious in upholding proper decorum in every committee hearings that we conduct here in the House of Representatives. We will not allow anybody or anyone to make a very serious matter, turn it into trivialize that and make it as a joke. That number two, we will not allow anyone or anybody to swear or to curse, especially if we're talking about lives lost and the implementation of a state policy. So yun lang po, we can assure that hopefully if he attends the Quad Committee, medyo seryoso po yung pag-uusapan natin at we will go down on details. So very important po yung kanyang participation po sa magiging susunod na mga Quad Committee hearings. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video na to. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.